Dr. Renato De Castro, International Defense Analyst at Professor sa De La Salle Department of International Studies. Dr. De Castro, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Camel. Kamusta po kayo? Okay po. Ano po ang dating po sa inyo nun bilang nag-aanalisa po sa sitwasyon po natin sa West Philippine Sea? The Philippines can't drive off China ships dyan sa West Philippine Sea. Camel, siguro maganda isabihin natin sa mga kababayan natin yung konteksto. Opo. Kasi pinakinggan ko rin po kagabi yung sinabi ng ating mahal na Pangulo, no? Sabi niya, hindi natin kaya harapin, no, nandiyan sila, hindi natin kaya paalisin. Pero hindi natin sila, kumbaga, hindi natin sila papabayaan lang doon. Magdi-deploy rin tayo. Kasi ang presidente, no, very realistic siya. Dapat natin intindihin, Camel, ang China ang merong pinakamalaking hukbong dagat ngayon. Opo. Sa daig na ng China ang Estados Unidos, sa dami ng barko nila. China rin ang merong pinakamalaking Coast Guard sa buong mundo. No? 700 ships. At China rin ang merong pinakamalaking shipbuilding industry sa buong mundo. Natalo na nila ang Estados Unidos, at Japan at Korea. So ayun ang kaharap natin. Pero sinabi naman ng presidente, miski napakalaki ng presensya nila sa ating karagatan, hindi natin sila tatantana. I'm just paraphrasing praise. Haharapin natin sila. So, ayun yung dapat natin intindihin, yung konteksto at yung kabuuan na sinabi ng ating Pangulo. So, ang sinabi po ng Pangulo ay we won't stop our patrol, sabing ganon. So, ang tanong kong sunod sapat ba yon na hindi tayo hihinto doon sa pagpapatrolya? Ano ang posibleng gawin pa ng China? Baka umusod pa yan. At one point, medyo lumapit pa nga sila, Dr. De Castro, sa atin dito. Sa may Sambales yata po yun. Unang-una ho kasi, at least ang magandang hakbang na ginawa ng ating gobyerno, inamin na ang talagang national security threat natin ay yung pagsakop ng China sa karagatan. Kaya meron na ho tayong tinatawag na grand strategy, yung comprehensive archipelagic defense concept. Na talaga in the long run ho, papalakasin ho natin lalo na ang hukbong dagat natin, papalakasin natin ang shipbuilding industry natin, at talagang kahit papano, talagang gagawa tayo ng paraan para talagang i-realize natin yung sinasabi ko palagi, the Philippines is an archipelagic state, the Filipino nation is a maritime nation. Kasi talagang dapat nakapokus talaga doon ang kumbaga ang ating ang national attention natin, and of course, lalo na yung pandatang natin, no, yung armed forces natin. Kasi ang nangyari sa atin, nakapokus talaga tayo in the last 70 years sa internal security. Kaya nga ho yung armed forces ng Philippines natin talagang nakapokus sa land-based threat, at saka malaki talaga ho yung tinatawag nating yung army kumpara nyo sa ating Navy at sa ating Air Force. Kaya yung reality na talagang sinasabi ng ating presidente, despite yung limitations natin, dapat tayo talaga harapin yan, hindi lang sa pag-increase ng patrol natin, kailangan rin natin na isang comprehensive archipelagic defense concept, or I use the term grand strategy. Pero may mga short terms na tayong ginagawa, no? Yung patrolya, at more importantly, yung pagpapalakas natin sa alyansa natin sa Estados Unidos. At of course, yung security partnerships natin. Dr. De Castro, sinasabi niyo yung pagpapalakas ng alyansa. Di ba tayo epektado nung patakaran ngayon ni Donald Trump na yung mga tulong-tulong, no, sa ibang bansa po ay baka malimitahan po, Dr. De Castro? Kasama ba dito yung hindi naman, hindi tayo hindi kasali yan? Hindi kasama. Kaya kahapon tinawagan na ni US Defense Secretary Exet si National Defense Secretary Gibo Chiloro. Maring doon pinag-usapan nila na bigyan nyo lang ng oras kasi malaki ho talaga yung pinangako ng Biden administration, yung 500 million na talagang para tulungan tayo i-push yung tinatawag nating comprehensive archipelagic defense concept. Tapos nandun ho yung tulong na binibigay ho sa atin ng bansang Hapon, tapos Australia at saka South Korea, no? Tsaka isa ho natin tingnan, yung ginagawa ho sa atin ng China, hindi unique sa atin yan. Mas matindi ho yung ginagawa nila sa ating kapitbahay sa Taiwan. Opo. Talagang doon. Hindi lang ho Coast Guard ang ginagamit ho nila, talaga yung buong sandataan na Federation Army. Pinapapasok ho nila yung kanilang Air Force, talagang pumapasok ho doon sa
tinatawag ng Taiwan at China yung Meridian Line. Oho. Nung nakaraan ho, hindi ho yung pumapasok yung bangko at eroplano ng People's Republic of China. Ngayon, hindi lang ho yung pinapasok, pinapaligidan pa ho ang buong Taiwan. Oho. Ayun. So, huwag ho tayo mag-despair. Unang-una, hindi tayo nag-iisa, hindi lang tayong inano. Kaya dapat nyo talaga, makipag-usap po tayo sa mga Taiwanese. Oho. No, kasi ang problema ho sa atin, napaka-stricto ho ng One China policy na pinagdala natin na parang hindi nag-i-exist ang Taiwan at hindi tayo pwedeng makipag-usap po sa mga Taiwanese. Panahon na ho na dapat intindihin natin, we are on the same boat and we have to look at what's happening in Taiwan and of course, also talk with the Taiwanese. Lalo na ho, intindihin ho natin, meron ho tayong 200,000 Filipino OFW. Ano mangyayari ho dyan kung sasakupin niya ng China? Ayun. So, yung sabi ni Presidente na yun, hindi yun parang sumusuko tayo o wala na tayong magawa, Dr. Hindi ho. Hindi ho. It's an acceptance of the challenge we face and given the fact na talagang matindi yung paghamon sa atin, no, pagsubok sa atin, hindi tayo aatras. Ayun. Okay. Hindi tayo aatras. So, ayun yung pangkabuuan sinabi ng ating mahal na Presidente. Pagkatapos yung tawag kay Secretary Teodoro ng isang opisyal ng Amerika, nireiterate niya yung ironclad commitment pa rin sa atin, sa Pilipinas. Si US Defense Secretary Pegaset. Yun, talagang ironclad. Tapos talagang yung term niya, no, lalo na nung pumunta ho siya, nag-report siya sa Pentagon. Ngayon ko lang ho nadidinig ulit ho yun, no? Na yung Communist Party of China. Kasi iba talaga ho rin yung dating ng Trump administration, Pagdating ho sa China, kaya talaga nagingit-gitin ho ang China sa kanya. Kasi ang sinasabi ho ng Trump administration, hindi People's Republic of China, Communist Party of China. Ngayon, okay, so, sige po. Kumbaga, iniiba niya yung namumuno sa China at yung bansang China. Ayun lang ho. Opo, sige po. Dr. De Castro, salamat po. Thank you po. Thank you. Magandang umaga rin po, Camel, at maraming salamat at binigyan niyo ako pagkakataon makapag-usap po sa inyo. Opo, sige po. Si Dr. Renato De Castro, International Defense Analyst. Hilingan, walang pinoprotektahan.